Okay, so this is another video discussion class. Actually, this is just a continuation sa katong discussion sa ADR or sa arbitration, mediation, conciliation, and the mid-arb, which is the transition from mediation to arbitration, nga ang ilahang ang third party or the neutral third person is from a mediator siya. Now nga wala gihapon na settle, wala gihapon nagka ayo ang duha ka partido nga naglali, so ning transition si mediator into an arbitrator. So karon mahimo na si jag decision kay sa katong mediation pa lang dili man siya maka-suggest or maka-propose or maka-desisyon. So now in arbitration na nga process ang ilahang gibuhat, so he or she can now make a decision which is final and binding. Okay? So moto ang mid-arb. And then last natong gitakol atong first video is the early neutral evaluation, wherein mo to si buhaton lagi if, like for example, they are now in litigation, they are now in trial. So this is one way nga isettle sa nila ang problema. If pwede pa lang yun, no, they are going to discuss what are the possible risk ang naa din haa or possible nga mga consequences ang naa diha. So ang buhaton nila diri this is considered as a pre-trial phase. Okay? So mana diha. Now let's move to another alternative dispute resolution class. Okay, so another ADR that we are going to discuss under the subject is kaning gitawag nato nga mini trial. Okay, so what is mini trial man di ay unsa man day ni nga klase sa alternative dispute resolution? So according to the slides, as you can read it, it means a structured dispute resolution method in which the merits of a case are argued before a panel comprising of senior decision makers with or without the presence of a neutral third person. O take note ana ha, before which the parties seek a negotiated settlement or gitawag ni nato as dress rehearsal. Now, okay, so it's like consider gihapon, no, nga before magka-trial, no. So this mini trial class is also considered as an informal nga dispute resolution process, no. So gidesign ni siya class in order to encourage both the parties nga nag-away din haa to involve to reach a negotiated nga settlement. So managingon diha sa inyong slides. Okay? And then in mini trial class ang naa diriha ingon man nagidiha, as you can read that this is a dress rehearsal. So it's a sort of a dress rehearsal. So sa maday ni, like for example, og naatay event, naatay program or naatay apilan, then naay example mo perform mo. So sadyaw like that. So before mo perform, nasa jud may dress rehearsal nga tan-aw ninyo if goods na bagyod, no, nga ingana na ang inyong suot or basin pwede pa og naamang gani mga minor problems, then at least maka-change pa mo ingana. So it's something like that as well during this dispute resolution class, no. So ang mahitabo diri before mahitabo ang usa ka trial, mag-dress rehearsal sa sila. But instead nga judge ang naa diha, ang naa daw diri sa mini trial is the neutral third person or kaning gitawag nato nga panel, no. So naa kunay panel diha, dili si judge, pero naa ning mga panel of important people from the both sides. So let us say for example si Juan naa po si Jay iyahang panel, and then si Kang Pedro naa po iyahang kaugalingong panel class. So how does it work para jud mas masabtan nato? Okay, so ingon diri in mini trial mahitabo, so again both sides, so example ang side ni Juan, ang side sab ni Pedro, they are going to explain their side of their story. Okay? So ilahang i-explain nganong naing anak man, unsa may rason, nganong nagkaaway man sila, unsa man po'y naa
no? Usay mga ika-argue both sides. So mo na diha. So asa man na nila isulti again, instead of a judge, adto na nila isulti sa gitawag nato og panel. Okay? So it's like a mini trial before a trial jud mismo, no? So ingana. Then at the same time ang buhaton karon, so si panel na pod will give their honest opinion about each of the sides case. So pwedeng moingon sila nga this side mas strong ang argument ni Juan or kang Pedro Bacaha, or maingon siya nga kani nga side kailangan panig mas daghan pang ebidensya. So mga ingana class. And then ang feedback gikan ni panel, those people lagi nga important both side. For example, ibutang nato na ay abogado si Juan o dya abogado po ni Pedro. So they will meet including Juan and Pedro. Then ang mga abogado nila musulti nga maingon sila nga oy kailangan pa kag ebidensya ani, kailangan pa kag ingani pagyud nga mga witnesses. So ingana mauni sila ang panel maoy mohatag og suggestion or information kung unsa pay mga kailangan ninyo sa inyong disputes or once nga naan na mo sa trial. So ingana ang mahitabo diha. So ang feedback sa mga panels o those important people of the two parties, so magtinabangay sila. Okay? I mean mo ni motabang sa kang Juan ug kang Pedro to see if asa kaha or unsa kay pwede nilang buhaton or if kailangan ba nila mag-compromise. So mo nay feedback sa ato ang panel. So they will gonna try to find a deal kung unsa bay mas maayo para sa both side, para kang Juan or para kang Pedro class. And then like let us have this example to really understood kung unsa gyud mahitabo sa mini trial. So ang scenario nato diri nag-away ang managsilingan. So naatay duha ka managsilingan, si Sarah ug si John. So unsa may ilang gilalisan? Naglali sila sa about sa kuraw. Okay, pareha sila kuraw. So nagtuo si Sarah nga ang kuraw ni John ning lapas na sa iyahang property. Pero ning insist po si John na di correct pa ni ang ako ang boundary diri ako pa man ni. So manang naglali sila kay ning lapas kuno si John. Pero ningon po si John nga di sakto gid na ana nasod sa akong boundary sa ako ang yuta. So ang mahitabo class, si Sarah ug si John nagkasinabot sila nga mag mini trial with a panel. So basin maglibog mo ba kay mura manggod ang early neutral evaluation, mura po pareha-pareha ra ani. Pero ang naka-highlight lamang diri is naa diri ang panel. Okay, these are the people nga kung murag mahog na to ba nga example sa kang Juan, kakampi ni Juan. Sa kang Pedro, kakampi po to ni Pedro. Okay? So kinsa may posibleng mamahimong panel nila, pwede og ang bana ni Sarah, mo ning represent sa kang Sarah, and then sa kang John pod is ang ihapong asawa. Okay? So manay mamahimo nilang panel diri or pwede pog a local real estate agent as a neutral third party. So naapoy third party diri. So ang mahitabo ang i-review dayon sa bana ug asawa ni Sarah or ni John ang property survey o ang ilahang kural didto and then they will gonna discuss their issue. So pwedeng mo suggest sila nga mag-compromise na laman sila sa fence line. So pwede iatras-atras ni gamay ni John ang ihang kuraw or depende po di Sarah og ihapong sugtan to nga isibog-sibog pa dong sa iyaha. And then a shared responsibility for maintaining the fence and also mag-hire sila og surveyor to determine unsa man gyud ang saktong boundary sa property ni John or sa property ni Sarah. So pwede ilahang suggestion class. Now, another scenario, let us say for example na ay magkasosyo sa negosyo. Magkasosyo sila pareha. Nagkasinabot to sila nga magnegosyo. O let us say for example, mag-uyab. Sa kaning manag-uyab diri karon nagkisinabot sila kay abi na nilag na ay forever, idi magnegosyo sila. Unya kay nagbuwag man sila. So ang mahitabo,
Di naman sila magkasinabot kung unsaon ang ilang negosyo, di ang ilang kuanan nga magbuwag na naman pod, mag-split na naman pod, dili na i-continue ang ilang negosyo. So ang issue diri two business partners, si Emily ug si David. So naa kuno sila ila nang undangon ang ilang partnership. So karon they disagree on how to divide the assets. Karon naglali sila kay wa sila nagkauyon kung unsaon ba ning ilang asset o ilang profit, no, ang ilang kita dira ang ilang halin. So naglali sila on how to divide it. So ang mahitabo, nagkasinabot sila nga mag mini trial with a panel. So kinsa may pwedeng himuong panel na to diri pwede og ang abogado ni Emily mo ay mo represent sa kang Emily. Ang kang David ang iya pong accountant. So again, take note lamang nato class nga ang panel nga giingon na gidiriya is someone nga mo take side sa ani nga partido or ang isa pod sa katupong sa pikas partido. And then sila neutral third party which is a retired business executive. Okay, so mahitabo diri the panel will review their records and also discusses the partnership agreement. So pwede mo suggest nga i-fair na laman og pag-divide ang asset ug ang ilahang profit depende sa ilahang contribution. Or pwede og ila na lamang i-buyout ang agreement sa usa ka partner. Pwede gibaligya niya ang iyahang bahin, so paliton atong sa pikas niya nga partner. And then a mediation session to help them reach a final agreement. So pwede po tabangan sila nga mag-mediation. Okay? So that would be the possible nga mga suggestion nga buhaton sa panel class. Then sumato ang mini trial. So again, take note lang ang keyword na to diri nga it's like just a dress rehearsal before nga naagi trial nga mahitabo. But naa lamang gyud panel. So these people nga somewhat mo take side or duol sa mismong partido class. Okay? So now, why is it helpful man? Anong helpful maning this kind of ADR class? Because unlike sa litigation lagi, it is less stressful. This is also a real kaysa sa mga real court nga mga kaso gyud. Kung naglitigation na gyud ka, mas stressful gyud na aptan pag pila ka tuig, aptan pag gyud makagastuhan pag gyud mo og mga dako-dako gyud nga kwarta, no? So mas paspas ni at the same time mas makontrol nimo. Okay? So, mana si Jackla. So, just think of it like instead nga maglalis mo sa korte, ibutang naman nato yung nga scenario, imbis nga maglalis mo sa korte, no, you are having a serious conversation with the people nga pwedeng mutabang ninyo. So that is where the panel nga mo sulod ana nga scenario, no? So instead nga magkinasuhay na mo adto na mo dito sa mismong korte, instead nga mag-trial gyud mo ug ingana gyud formal trial, diri magpatabang mo sa mga tao nga pwedeng maka-suggest o kung sa mga possible nga mga solution sa inyong problem or would know if unsa may mga possible nga mga outcome o ipadayon gyapon na ninyo. Okay? They could suggest unsa may mga legal terms pod nga makatabang sa inyong problem. Okay? So now, let's go to court annex, no? So this is pinaka-last but not the least nga ADR nga atong hisgutan. Kani, this is very different sa atong mga nahisgutan class, no, from the previous ADRS nga atong nahisgutan kay lagi sa court annex mediation ingon diha voluntary process. So mura ra sige hapon ni mediation kay as what we mentioned last time sa mediation, voluntary man gihapon na siya, no, pero kani pud siya voluntary process conducted under, so take note na ay mga auspices of the court. Okay? After such court has acquired jurisdiction of the dispute, referring the parties to the Philippine Mediation Center or what we call as PMC unit for the settlement of their dispute.
assisted by a mediator accredited by the Supreme Court. Okay? The agreement reached is considered legally binding by the court. So whatever the decision nga or naanay settlement nga mahitabo between this kind of ADR class, that is also legally binding by the court. Same sa arbitration. So while the process is mandatory for selected cases, the parties are not forced to reach settlement. So sa uban nga mga kaso, mandatory siya, pero dili jud ingon nga kailangan nga magka-settle gid, no? So dili pud mo pugson nga magka-settle. Kung dili jud gihapon mo mag-settle, ay walay mahimo. So ipadayon ninyo kung unsa may mga ganaan nagkinasuhay na lagi mo din kana, no? Ipadayon tong inyong kaso. So ang mahitabo diri class sa court annex mediation lagi or gitawag natog CAM. Mauni si Jay mahitabo kuno once gani naka-file na kaog kaso sa korte. Okay? So ibutang gitahay nato nga naanay naakay kaaway. So karon ang imuhang kaaway imo nang gipasakaan og kaso. So ang imuhang kaso kuno ron ning abot na sa korte. Naana sa korte. So ambot pa sabot ana kay naa naman sa korte ang kaso nimo. So meaning naanay jurisdiction kana nga korte sa inyong particular nga case class. So once gani ang korte maka-acquire na og jurisdiction ing ana nga sa kaso ninyo, so automatic ang inyuhang dispute, no? So manigay na if kana nga korte is maka-acquire ng jurisdiction sa inyuhang dispute, i-refer mo niya dayon sa kaning gitawag nato og PMC or Philippine Mediation Center Unit. So kay mo magud lagi giingon lagi sa tong korte, as much as possible class, kung kaya pa ninyong situlo ng inyong problema, please situla na lamang kay daghan na lagi kaayong kaso nga natambak sa atoang korte, no? Naanay daghang court backlogs. So mo nang mas mahimo pa lang gyud nga situlo na ninyo nga dili na mo magkinasuhay, mas maayo. So mo nang i-refer mo niya sa PMC unit, wherein didto sa PMC unit na atay mediator didto automatic, no? Naay mediator ang mismong korte. So kana nga mediator that is accredited by the Supreme Court. Lahi siya class sa uban nga mediation nga atong gihisgutan, di ba? Sa mediation nga atong gihisgutan ingon ta nga ang mediator mo assist, mo facilitate but cannot suggest. At the same time ang mopili sa kinsay himuong mediator ang duha ka partido, di ba? But here in the court annexed mediation, no, as what mentioned, court annexed. So ang mediator diri accredited sa Supreme Court. Okay? And kung unsa man gani ang agreement nga ma-reach dito ma-consider na nga legally binding. Di pareha dito bitaw sa mediation nga tong gisgutan last time, di ba? Nga unsa man gani agreement or settlement nga nahimo sa duha ka partido, non-binding pa na unless na lamang kung it was written and signed by the two parties, di ba? Pero bisan pag-ingon nga mandatory siya lagi kuno sa uban nga mga kaso, pero dili gihapon na nato siya mapugos nga magkasettle, diba? Same as the mediation nga tong giisgutan last time, isa sa iyahang disadvantage na agi possibility nga dili gid gihapon magka-settle. Okay? So that is the ADR class sa Pilipinas. So angay na natong hinumduman gyud perme. Okay? So, by the next nga video discussion, atong hisgutan, unsa man ang mga agencies, or ato, diri na laman, kanina laman po nga video, I'll check if taas-taas na ba ni be. 19 seconds pa man po. Si Madara ni. So, diri na naman ako isumpay ang video discussion because of, cases subject to CAM. So, take note ani class. Kani ko nga mga following cases, mauni sila yung mga kaso nga i-referred, no? Nga mag-court annex mediation. Tanan ko nga civil cases, except na laman kadtong gingon sa balaod in compromise sa Article 2035, the new civil code, mga special proceedings about sa mga settlements sa mga states, mga civil aspect of quasi-offenses under Title 14 of the RPC,
mga civil aspect of criminal cases where the imposable penalty does not dili mo lapas kuno og 6 years imprisonment, no, and the offended party is a private person, and the civil aspect of theft pero dili qualified theft, estafa dili syndicator or large scale estafa, and libel. So pwede mag court annex mediation class. Take note nga ang court annex mediation is confidential na siya nga mediation. Take note kasi ang ADR gyud is confidential, not like litigation or conciliation process in civil cases that are conducted among disputing parties. Saan naman yun? Wait lang. Okay. So, ang mahitabo lagi diri under the Supreme Court after the latter has acquired. So, once lagi nga maka-acquire na ang court of jurisdiction ana nga kaso, no? So, then pwede i-refer sila into CAM. So, mahitabo daw ni during or after the pre-trial, okay? Or preliminary conference. Pero mahitabo ko no ang CEM, pwede during or pwede pug after na sa pre-trial or preliminary conference. Pero dili pa magsugod yun ang trial process class. Okay, mo nang na-ICAM. And then the purpose nga nung mag-CEM is to encourage lagi ang partido nga mahimo situla ang inyuhan dispute, no? Or magka-compromise mo para mas malikayan gyud ang gastos gyud og mag-litigation na mo. Then the parties, however, are not compelled to settle their dispute. So, manakong gingan ganiha, nga dili mapugos nga magka-settle gyud during mediation or conciliation, as such decision is purely voluntary on their part. So, ma'am na itong gingan lagi, nga it is voluntary man. So, dili yun na ito mapugos. But they are expected to negotiate in good faith and exert earnest efforts towards settlement class. Okay, karon pod another topic nga ngay dali ra si ini, dali ra pod sabton, no? We will talk about the agencies nga nigamit og ADR. So again, ang purpose sa alternative dispute resolution class, alternative gani no. So mo ni ang tawag kay ibutang lagi natong na kay ka disagreement na kay ka conflict. So ma-resolve na using the alternative method. Saman. Sige. So, which is mo lagi itong topic nato last time. So, now, anhita sa mga agency nga ning gamit og ADR class. So, naay da katarungang pambarangay. As long as dili pa mulapas ni siya og 1 year. O dili pa pod mulapas og 5,000 pesos. So, pwedeng si katarungang pambarangay. Kung ingan ang inyong kaso, cases, dili pa mula pa sa 1 year, pwede arin na ninyo, pwede arin mo mag-ADR. So, natay gitawag nga lupon class. So, sila na ang mutabang. These are the body tasks to undertake the process of dispute resolution. So, isikutan na rin nato po natay special topic aning katarungang pambarangay. And, ako inyong toyo. Dali sa labi. Pusta ni ninyo yung mga manual para guwapa. Okay, so unsa may jurisdiction sa katarungang pambarangay class? So, yung jurisdiction is tanang klase sa dispute except
So na ay exception or way labot sa jurisdiction. If ang isa ka partido gani class is the government or any subdivision or instrumentality, so dili na pwede nga ato na ihando sa katarungan pambarangay. Or if one party is a public officer or employee, unya ang ilahang dispute is related sa performance sa iyahang trabaho or iyahang official function. So dili na pwede. Okay, so again, take note, general rule, ang katarungan pambarangay na ana sa jurisdiction sa tanang klase nga dispute. Basta lang po, nga wa pa nilapas og 1 year o ang punishment o wa pa nilapas og 5,000 nga tawagin nga ni pesos. Okay? Pero, na-exception. Okay? Wait lang. Okay. At the same time, dili pud pwede ang katarungan pambarangay nato og mga kaso nga involve lagi og public officials. Labaw na kung ang problema or ang conflict nga naadiha ang anong nagreklamuhay is about sa iyang duties. Og katupo ko ng mga dispute nga involve in real properties nga located sa lahi nga syudad or municipality. Unless na lamang kuno ang partido thereto mo agree nga isubmit ang ilahang dispute or ang ilahang difference adto sa amicable settlement by an appropriate nga mga lupon. Or any complaint by or against corporations, kung about corporations po kuno diri a class. Okay? So kana. And then partnership or juridical since only individuals shall be parties to barangay conciliation proceedings either as complainants or respondents. Okay, so kana. Or disputes involving who actually reside in barangays of different cities or municipalities except wait lang. I think I'm just gonna make another video discussion na naman ingani, no? Kaya murag taas-taas di ay ni. Okay? So, I will just make another video discussion sa agencies that use ADR class para mas masabtan yun.